Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. May isa ko nabasang kwento dati na meron daw isang pari sa Inglaterra na habang siya ay nagbibigay ng kanyang homilya, napansin niya pumasok ng simbahan yung hari ng Inglaterra. At nung ito'y napansin nung pari, ang ginawa nung pari ay binago niya yung kanyang homilya. At yung kanyang homilya ay naging parangal sa hari kung gaanong katalino, kasipag, kagaling yung kanilang hari ng Inglaterra. Lumipas daw ang ilang araw, nagpadala ng regalo yung hari doon sa pari. Isang kahon. Pagbukas ng pari doon sa regalo sa kanya ng hari, ang nakita niya ay isang maliit na krusipiho. At mayroong sulat yung hari doon sa pari. At ang nakalagay doon ay, Father, pakilagay ang krusipiho malapit sa pulpito para kapag ikaw ay nangangaral, wala kang ibang ipapangaral kung hindi si Jesus. Para kapag ikaw ay nangangaral, wala kang ibang ipapangaral kung hindi si Jesus. Mga kapatid, ngayon pong ikalimang linggo ng Kwaresma, lumapit ang ilang Griego kay Felipe at sa ibang alagad ni Jesus. Meron silang isang kahilingan. Ano yun? Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Yun ang kanilang kahilingan. Ibig po naming makita si Jesus. Malinaw. Si Jesus ang kanilang gustong makita at wala ng iba pa. Siguro kapansin-pansin po na tuwing ikalimang linggo ng Kwaresma, tinatakpan po natin ang lahat ng mga imahen ng ating simbahan maliban sa krusipiho. Sapagkat ang sabi nga natin, fasting, pag-aayuno, hindi lamang sa katawan, pagkain, pati sa ating paningin. Pero tingin ko sa isang banda ay mahalaga rin yan. Bakit? Sapagkat para tayo ay tumutok, walang iba kung hindi sa krusipiho kay Jesus. Sapagkat sa paglapit natin sa mga mahal na araw, 5 linggo ng Kwaresma, hinuhubog tayo hindi lang para mag-ayuno, manalangin at magkawanggawa. Kung hindi hinuhubog tayo para ating mas lalong makita si Jesus. Para tayo ay mas lalong tumutok kay Jesus. Pero maganda po itong ating ebanghelyo. Sapagkat sa ating ebanghelyo, nilapitan ng mga Griego si Felipe. Bakit si Felipe? Kasi siya'y isa sa alagad ni Jesus. At inaasahan ng mga tao na dahil ikaw ay alagad ni Jesus, kaya mong ipakita sa amin kung nasaan si Jesus. Guro yan palang magandang paalaala yan sa atin. Sapagkat kapag gusto mong na matuto tungkol sa mga libro, ang lalapitan mo ay yung mahilig magbasa ng libro. Kapag gusto mong makita at malaman ano yung pinakamasarap na pagkain o maayos na restaurant, pupuntahan mo yung taong mahilig lumabas at mamasyal. Ganoon din daw sa mga alagad. Bakit nilalapitan ng mga Griego yung mga alagad ni Jesus? Sapagkat para sa kanila, dapat kilala ng alagad si Jesus. Dapat kayang iakay ng alagad ang mga tao kay Jesus. Yan ang paalaala sa atin mga kapatid. Inaasahan tayo ng ating pamilya, ng ating kapwa, na ating pwedeng maipakita sa kanila si Jesus. Pero maganda po itong ating ebanghelyo sapagkat yung kanilang hinihingi sa mga alagad ni Jesus ay naging pagkakataon din para akayin sila ni Jesus sa kanyang haharaping kamatayan sa krus. Kasi po yung huling bahagi ng ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Yung pong part na yun, kung ako'y maitaas na. Kung yung maalaala nung isang linggo, ang sabi nung ating ebanghelyo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ating lamang makikita si Jesus saan? Hindi sa paghahati-hati ng tinapay lamang, hindi sa paglalakad sa tubig, hindi sa pagbabagaling sa mga maraming may sakit,
kung hindi ating nakikita si Jesus saan? Sa krus, nung siya ay nakabayubay at namatay sa krus. Kaya nga mga kapatid, hindi pwedeng alisin ang krus kay Kristo. At hindi rin pwedeng mawala ang krus sa buhay natin bilang mga alagad ni Kristo. Bakit? Kasi bahagi yan ng pagiging Mesiyas ni Jesus at bahagi din yan ng ating pagiging alagad ni Jesus. Kaya nga maganda rin pong ating tignan. Yung kanyang pagdurusa ay hindi isang bagay na kanyang pinananabikan. Sabagat sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus ay sa isang banda, ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Kung magandang paalaala po yan sa atin, hindi natin pinananabikan ang pagdurusa. Hindi natin pinananabikan ang paghihirap. Lalo tigil sa lahat ang kamatayan. Hindi sinasabi ni Jesus, sige, bilisan ninyo. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang magdusa. Walang ganoon. Pero malinaw kay Jesus na bahagi ng kanyang pagiging Mesiyas ang pagharap sa mga pagdurusa at kamatayan sa krus. Sana sa atin din, maliwanag sa atin ang mga bagay na yan. Kasi kung ating gustong makita si Jesus, wag na tayong lumayo pa. Wag tayong maghanap sa ibang mga lugar. Ating lamang makikita si Jesus saan? Sa krus. At dyan din tayo makikita ng ating mga kapwa kapag katulad ni Jesus, tayo ay humaharap sa mga krus ng ating buhay. Dalawang bagay po yung paanyaya ng ating ebanghelyo. Paano ba natin maipapakita si Jesus sa ating kapwa? Una, ang sabi ng ating ebanghelyo ay, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Una, ating lamang makikita si Jesus paano kapag tayo ay handang mamatay sa ating mga sarili. Kasi yan ang unang inaasahan sa atin. Yung tayo ay handang humarap sa mga pagdurusa, sa mga paghihirap, at hindi ating uunahin yung ating sariling gusto. Sapagkat yung simbolo na ginamit dyan ni Kristo ay butil ng trigo. Maganda po yung simbolong yun. Sapagkat yung butil ng trigo, kailangan daw mahulog muna sa lupa. Hindi madali yan. Ang kailangan din, mawala yung kaniyang panlabas na pambalat. Bakit? Kasi yun lamang ang paraan para magamit at magiging kapaki-pakinabang ang butil ng trigo. Pero magandang simbolo po yan sa atin. Kasi sa ating paligid ngayon, ang laging binibigyang diin ay ingatan mo ang iyong sarili. Alagaan mo ang iyong sarili. Isipin mo ang iyong sarili. Pero kung ating pong papansinin, kapag ang ating lamang lagi iniisip ay preserving ourselves, kung ano yung komportable para sa atin, diyan mangyayari ang sinasabi ng ating ebanghelyo, ito ay mananatiling nag-iisa. No? Secure nga, safe nga, hindi nga nahihirapan, pero nag-iisa lamang. Hindi makabuluhan yung kanyang buhay. Naalala ko po dati, nung kami ay mga bata pa, ako ay may mga laruan. No? Ang mga laruan ko po noon ay yung Voltron, G.I. Joe, saka yung He-Man, no? Yung mga statuang ganoon. Pero yung nanay ko, lagi niyang nilalagay sa estante. No? Meron kaming maliit na estante, yung cabinet. At nilalakpan niya. No? Ang sabi niya, dapat meron lamang oras na nilalaro mo yung laruan. Ang sabi ko, bakit po? Masisira, maluluma kaagad. Ang sabi ko, pero mami, kaya nga po yung laruan para laruin, hindi para i-display lamang. Kung magandang simbolo po yun sa atin. Baka yung ating buhay, puro display lamang. Kaya takot tayong masaktan, takot tayong masira, takot tayong magamit ng ating kapwa. Pero hindi si Jesus. Bakit?
Kasi ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, kailangan mahulog sa lupa ang butil ng trigo. Kailangan mamatay para ito ay makapamunga. Puro magandang ating pong isipin niyaan. Baka kapag dumating ang panahon na tayo ay tawagin ng Panginoon, sasabihin lamang ng ating mga kaibigan o kapatid, masaya yung kanyang buhay. Masaya siyang kasama. Pero ang tanong ay, makabuluhan ba yung ating buhay? Kasi nakakaroon lamang ng kabuluhan yung ating buhay kapag ang ating inuuna ay hindi yung ating sarili. Kaya nga may mga pakakataon kahit meron kang gustong gawin para sa iyong sarili, iniisip natin ano ba yung kailangan ng ating pamilya, ano ba yung mahalaga sa ating kapwa. Kasi yun ang unang inaasahan sa atin, dying from oneself. Kasi kung puro sarili ang ating inuuna, hindi magiging mabunga yung ating buhay. Tandaan po natin mga kapatid, yung pagdurusa pwedeng makapanira o makabuo sa atin. Pero ano ang sabi ni St. John Paul II? Huwag nating sasayangin ang ating mga pagdurusa. Kasi lahat tayo nagdurusa bilang mga tao. Pero ang tanong, ano ba ang ginagawa sa atin ng mga pagdurusang iyon? Ano ba ang tanda ng mga pagdurusang iyon sa mga tao na ating minamahal sa buhay? Ang unang paalaala sa atin, gusto ba nating makita si Jesus? Pues dapat handa tayong mamatay sa ating mga sarili. At isipin natin, hindi yung ating laging sarili lamang, kung hindi ano ba ang makabuluhan at mahalaga sa ating kapwa na ating minamahal. Pero pangalawa, ano ang sabi diyan ni Jesus? Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pangalawa, gusto ba nating makita si Jesus? Pues, maglingkod tayo tulad ni Jesus. Pero ang sabi diyan ni Jesus, saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Kasi pwedeng tayo ay naglilingkod, pero meron tayong mga kondisyon. Panginoon, depende kung kailan ko gusto. Depende sa paraang gusto ko. Depende sa lugar na gusto ko. Naalala ko yung aming SD dati, noong ako'y nag-aaral pa sa seminaryo, siya ay isang CICM na pari, foreigner, si Father Albert Merskert. Ang sabi niya sa akin, talaga bang gusto mo magpare? Sabi ko, opo. Ang sabi niya sa akin, handa ka ba? Sabi ko, saan po? Sabi niya, handa ka bang sundan si Jesus? Sabi ko, syempre po, magpapari po ako. Ang sabi niya, pero dapat handa kang sundan si Jesus, hindi kung saan mo siya gustong makita, kung hindi kung saan talaga nandoon si Jesus sa krus. Pero magandang paalaala po yan sa atin. Kasi baka meron tayong kondisyon, Panginoon, susundan kita kung saan lang kita gustong sundan at makita. Panginoon, paglilingkuran kita, basta ako ang bahala kung paano at saan kita paglilingkuran. Pero ang tanong, paano kapag katulad ni Jesus, tayo ay inaakay ng Ama sa mga bagay na napakahirap para sa atin. Pangalawa, tandaan natin si Jesus dumating hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. Yan ang pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon, paglilingkod. Paglilingkod hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi paglilingkod para sa ating kapwa na nangangailangan. Kasi pwedeng tayo ay naglilingkod, pero ginagamit natin yung ating kapwa para tayo ay umangat, para tayo ay makilala. Ang sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, a life not live for others is not a life. Yung buhay na ating hindi ginamit para sa iba ay hindi talagang tunay na buhay. Mga kapatid, sa huling linggo po ng Kwaresma, ika-5 linggo, ang hinihingi ng mga tao sa mga alagad ay ibig po naming makita si Jesus. Mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo ang ibig makita ng ating kapwa kung hindi si Jesus. Huwag nating harangan si Jesus. Huwag nating itago si Jesus. Huwag nating agawan ng kasikatan si Jesus. Pero atin lamang pwedeng makita si Jesus sa ating kapwa. Una, kung katulad ni Jesus, handa tayong mamatay sa ating mga sarili. At pangalawa, kung katulad ni Jesus, handa tayong maglingkod kung saan nandoroon si Jesus. Mga kapatid, ang hinihingi sa atin ng ating pamilya at ng ating kapwa ay yung makita, hindi tayo.
kung hindi makita, walang iba kung hindi si Jesus. Kung ating hindi kayang ipakita si Jesus, hindi tayo pwedeng tawagin na alagad ni Jesus. Amen.